Isipin nyo po, binatukan, kinasahan ng baril, kinaladkad papunta doon sa police station. Doon sa loob ng police station, puro mga kabaro nitong taong ito na may hawak na baril. I mean, doon pa lamang yung situation para kang sisiw na nilagay sa hawla ng mga kakain sa'yo Yun, mismo yun. And how do you expect na magkakaroon ng any kind of just agreement sa ganon? And how can you call that a just agreement kung sino pa yung binatukan at kinasahan ng baril, siya pa yung magbabayad ng 500 piso. Saka yung parang yung pagsabing areglo or nagkasundo na, parang under duress tuloy ang dating nung sa siklista. Wala siyang magawa That's the correct word. Yan po yung correct word, under duress. Interesado daw po kayo na magpursu ng kaso laban doon sa ex-cop na nagkasan ng baril doon sa siklista po? Ay, hindi lang ako basta interesado, talaga pong tutuluyan ko po itong taong ito. No? Pero unfortunately po, the most that I can do as a private citizen is just to file administrative cases against him, no? Kasi kung kakasuhan ng kriminal, dapat po ang magsasampa po ng affidavit complaint ay yung pong mismong siklista or yung vlogger na siyang mismo na yung nag-video po ng pangyayari. Kasi sila po yung talagang testigo dyan mangyari po, ito pong siklista, hanggang kagabi po talagang nakikiusapan ko kung willing naman ako na ako tatayo bilang yung abogado, no, kasi para maproteksyonan siya at talagang maging maganda yung kaso, sa takot po talaga para sa sarili niya at saka doon sa pamilya niya, ayaw na po niya talagang magsampa ng kaso. Ang sabi niya sa akin, alam ng mga pulis kung ano yung cellphone number niya, kung saan siya nakatira, no, baka talagang tuluyan daw siya at itumba siya habang siya nagbibisikleta ng mga pulis na riding in tandem. So sabi niya, kung hindi ko naman daw siya mapoproteksyonan, at yung pati pamilya niya, hindi na lang. Tungkol naman doon sa vlogger, at pinadalan po yan kahapon ng mismong private message ng kung sino man, ano? At ganun din, pananakot din po yung ginawa. Ang bigkas pa nga ay alam namin yung sasakyan mo kasi nakita daw yung plate number doon sa CCTV footage nila. At kung ayaw niya daw na na may mangyari sa kanya at madamay pa siya doon sa pagdemanda, i-take down na daw yung video. Kaya kung inyo pong aalamin po kung yung gusto makita uli yung video, hindi niyo na po makikita yung link na binigay ko po, no? Kasi yung mismo pong source ay tinake down na po ito. So, ngayon po wala pong tatayong bilang testigo, no, unless magbago sila ng isip para makasuhan ng kriminal itong si Mr. Gonzales. Uy, yun ang dilema natin. Pero doon sa banggit nyo po, attorney, na may pwede kayong gawin sa administratibo, hindi na po ito nasa serbisyo Itong si Gonzales. Meron pa rin, meron kaming maganda dito nga yung mga netizens po. No, dahil sa kanila naman din concern na talagang tuluyan itong taong ito, ay parating nagpapadala sa akin ng information. Pinaka-latest nga ako na balita ito pong taong ito ay isa sa staff ng isang branch ng ating judiciary. Uy, kita. Nasa public service pa pala siya, sa government service. That's correct po. Opo. According to the PNP, ito ay isang ex-cop at ito ay na-dismiss na. But if itong tao naman to ay below 65, pwede pa din po siya na ma-hire in another capacity, hindi lamang sa police. So, ganun po. So, validated, confirmed po to na nasa government service po ito, si Gonzales? Hindi po I still have to verify it, although yun nga, maraming siguro mga 2-3 na po yung nag-text po sa akin, syempre ayaw din nilang magpakilala kasi ang madadama yung pangalan nila. Pero yun po ang kanilang information na binibigay. Itong taong ito ay nagsisilbi pa rin as an employee in the government service, involved in the judiciary. Nandun po sa judiciary. Okay, so yun na lang po muna, I mean, alam ko kung saang branch of government, pero bini-verify ko po ito, but the most I can say is that nasa judiciary ito, no? So ang pwede po talaga makaso po dyan ay yung suspension or revocation ng kanyang license
Kasi very clear naman po, ang kagandahan po ng mga video, hindi po yan pwede magsinungaling. Opo. Yung tao pwede magsinungaling, pero yung video, hindi. So yung video, kitang-kita po na talagang iswinerve niya po ng very, very, strongly yung kanyang sasakyan para gusto niya bundulin itong itong siklista So, paano yan kung kunyari natumba yan, tapos merong sasakyan at sumusunod, tapos nasagasaan yan. No, I mean, hindi parang hindi nag-iisip na yung gagawa ng ganyang bagay na nakakapiligro sa kapwa niya. So, yan pwede po siyang kasuhan sa under our LTO laws. And I understand that the Firearms and Explosives Office of our PNP has already acted. Nirevoke na po at kinansela na po yung gun licenses nitong si Mr. Gonzales. And lastly po, kung totoo nga po na siya ay still in the government service, ay pwede po yan kasuhan sa ombudsman under violation ng RA 7613 which is of the RA 6713 for conduct unbecoming of a public official. Alright. Partner? Attorney, magandang hapon po. Pilita po ito. Okay. Tanong ko lang kasi yung mga firearms na iba, kausap ka namin si Colonel Fajardo kanina, para kung hindi pa lumabas itong video ng vlogger, ay parang hindi pa masasaliksik yung iba pang mga firearms na meron siya. Kasi August 8 pa to nangyari. Parang kung hindi pa lumabas, hindi pa mariresearch, Kaya nga nakumpis ka na. And then, I just want to ask also, yung lisensya niya, yung driver's license niya po, ano ho ba status no? Pwede, kasi driver siya, hindi ho ba? Tapos ganito yung ginawa niya. Hindi ho ba grounds yan para ma-revoke din ang license niya? Yes, so tama po yun. And that's why po, definitely po by tomorrow or at the latest po by Wednesday, ay meron na po akong i-file po na letter complaint before the LTO. And I will be asking for the revocation of the driver's license of itong si Mr. Gonzales. Kung ganyan po ang kanyang pagmamaneho, na talagang kulang na lamang isagasaan niya yung isang siklista, na hindi niya iniisip kung ano yung magiging pinsala nito sa kapwa. I think it's just right for the protection of the public that itong taong ito ay mawalan na ng lisensya para makapagmaneho pa. Kasi attorney, yung video na sinasabi nyo, nakita ko yun Tapos hinahanap ko ulit na wala na So yun nawala na siya. Pero nakita ko po yung sinasabi nyo talaga. I can send you a copy if you want. Sige po. So you can have one for your I can send you a copy right now. Marami pong mga magagandang loob po kasi alam nila na meron talagang posibilidad na itong original source noong video ay tatakutin din ng mga pulis, and they were very, they utilized technology and they were able to extract that video and be able to save it. Tapos sila na mismo, kusang loob po sila na nagpadala po ng kopya sa akin. Tapos attorney, sinabi rin ni Colonel Fajardo kanina, nung tinanong ko ngayon na ang pwedeng maging responsibilidad ng mga nag-interview, yung mga nasa presinto, nung nangyari na pumunta silang presinto, di ho ba, na sinasabi nga, pinabayad pa ng 500 ito itong siklista na mukhang mukhang talaga parang dinala lang siya doon kinaladad hindi ho ba parang ganon. Meron bang kakulangan o meron bang pagkukulang sa pag-iimbestigang ginawa? Yun ho ba ay pwedeng maidagdag na pati yung mga nasa presinto na nandun sa humawak nung kasong nung time na yon ay pwede rin magkakaso ng administrative attorney? Yes, definitely po. At since now, alam nila na sometime of August 8, ay nagkaroon ng supposed, quote-unquote, kasunduan sa loob ng presinto between ito si Mr. Gonzales at saka yung siklista, pwede nilang imbestigahin yan. But ako, I'm very, very, parang mababang ang nakikita ko na posibilidad na makakasuhan itong mga taong ito. Kasi for sure yan, magkakaisa sila na nagkaroon ng maayos, na nakasunduan, na ito ay talagang free and voluntary act and deed nitong siklista na to, pero sa atin, ito simple na lang po, Isipin nyo po, binatukan, kinasahan ng baril, kinaladkad papunta doon sa police station.
Doon sa loob ng police station, puro mga kabaro Yun nitong na nga. taong ito na may hawak na baril. I mean, doon pa lamang yung situation para kang sisiw na nilagay sa hawla ng mga kakain sa'yo eh. Yun, mismo Diba? ho yun. And how do you expect na magkakaroon ng any kind of just agreement sa ganon? And how can you call that a just agreement kung sino pa yung binatukan at kinasahan ng baril, siya pa yung magbabayad ng 500 piso. Tsaka yung parang yung pagsabing areglo or nagkasundo na, parang under duress tuloy ang dating nung sa siklista. Wala siyang magawa That's the correct word. Yun po yung correct word, under duress. And under our laws, any agreement that was executed under duress or under force or intimidation is a voidable agreement. Meaning, pwede yan mapawalang visa, no, so long as yung tao will stand up and say, hindi ko nire-recognize yan at walang kasunduan. Oh, by the way, bago tayo mag-end, attorney, just want to let you know, yung mga grupo po ng mga siklista ay natutuwa na kayo po ay tumitindig para sa nangyari dito sa isang siklista po. So, pinaparating lang po nila sa inyo. Yung video po sa GC na lang daw po nyo ng mga siklista para makita nila nandun daw sila. Maraming salamat, attorney, at mag-a-update po kami sa inyo. Sige po, walang anuman po. Maraming po salamat po sa lahat at magandang hapon po sa inyo. Maraming Thank salamat, you. Attorney Raymond Fortun.